Hello mga kachika bells. Good afternoon. So, sino ka dyan, Day? So, while going to work ang Inday, magchika tayo. Update sa student visa as of July 2025. So, may nagtanong sa akin, no? About sa student visa, lalo na sa de facto visa. Kasi may jowa daw na siya. Hindi naman sila kasal. Pero gusto daw niya dalhin yung jowa niya dito kasama silang dalawa. So, mag-ano muna tayo sa student visa na 2025, no? As of now, ang payment ng student visa simula ng July 1 is naging 2,000 na siya. 2,000 yung bayad. Tapos yung tourist visa naman, dati, parang nung ako pa lang, 170, pero ngayon naging 200 na. Nung June, 195 AUD. Ngayon, nung July, every financial year, July 1, nag-iiba yan sila, no? So, ang price ngayon is naging 200 Australian dollar. So, overall muna tayo dun sa student visa. Kasi si ate, gusto niyang dalhin yung jowa nga niya. So, kung ako sa iyo, wag kang magmadali, no? Wag magmadali. Aralin, wag masyadong iasa sa agent. Kasi mahirap na mag-refusal. Mahirap pag ganun. So, kailangan sa in-apply mo pa lang na course aligned with your background sa natapos mo. Hindi naman, kailangan mag-submit ka ng mga strong evidence. Hindi lang yung basta-basta na evidence, yung pakita mo ito yung drawing mo nung high school, tapos nung nag-college ka na iba yung ano mo. Diba nung high school, tinatanong tayo, ano yung gusto mong paglaki? Yun, napaka-solid yun na evidence na. For example, paglaki mo, gusto mo maging engineer. Pero nung nag-college ka, naging teacher ka. So, madali lang yun i-justify kapag kahit bachelor ka sa Pinas, kukuha ka dito ng kung ang edad mo ay below 35, pwede ka pang kumuha ng certificate 3, 4, tapos diploma, advanced diploma, graduate diploma. I-package mo na yan, girl, from certificate to diploma, advanced diploma to graduate diploma. Kasi I wish na sinagad ko. Naka-package naman yung sa akin pero hindi ko sinagad. Tapos so, dun sa edad, tapos mag-submit ka ng strong evidences. Tapos dun naman sa de facto, kung hindi kayo kasal, kailangan nyo ng evidence na at least nag 1 year kayong magkasama or at least 1 year na yung relationship or more than 1 year. So ano yung mga dapat i-submit mo dyan? Magpagawa ka ng parang affidavit atay. O affidavit of cohabitation ang kuhanin. Tapos, affidavit of two disinterested person na nagpapatunay na kagaya si kapitan, si kagawad, o kaya naman yung hindi kakilala ng two disinterested person na magsasign nun. Tapos, may kuhanan mo ng valid IDs ang magpeperma nun. Tapos, sa affidavit of cohabitation, like for example, idagdag mo din yung kahit hindi kayo nagre-rent, kasi sa atin naman pag nagre-rent tayo, walang contract. Pwede kang magpagawa ng contract, sabihin mo na lang. Kasi yung ginawa ko dati, sabi ko sa landowner, yung sa nire-rentahan namin, kasi wala namang usong contract. Sabi ko, maglo-loan po kasi ako sa government. Ganun. So, it will take 3 months kung ma-approve or not. At least nagpasa ako ng parang sign of contract na patunay na dyan yung location ko. Pero yan lang yung kinuwari ko sa may-ari. Kasi
Sabi ko maglo-loan ako ng pera, tapos bibigyan kita ng pag na-approve yung loan ko. Ganun lang yung ginawa ko. Tapos binigyan ko lang din siya ng 100 para mag-sign lang nung contract, kumbaga ba. Para may rason ka na paperma siya. Baka kasi naman pinapaperma mo, baka mapriso ko dyan, parang ganar. So far, pumayag naman. Basta yun, isa yun yung contract. Isa yung ka nga sa kakilala mo na to disinterest person, pero hindi relatives yung kakilala na saksi sa sa relationship niyo. For example, ka-workmate yung jowa mo, o kaya yung same address mo, lalo na yung same address na papaano mo sa barangay, o kaya mas maganda sa attorney talaga kasi strong yun at napaka-legal, lalo ng affidavit of cohabitation na more than 1 year na kayong nag-live-in. Kung hindi nag-live-in, at least man lang na mag-jowa bells na kayo, o kaya yung parents mo na ina-acknowledge na ikaw talaga yung legal na jowa, parang ganun. Tapos kailangan from the start pa lang sa application mo, iano muna na dapat strong yung, kasi baka masayang lang, no? So from 10 years, anuhin mo na kung saan ka sa 10 years na yan, lalo kang may in and out of the country. So kung may mga ka doon sa sa passport, may mga stamp, so walang problema yun. Tapos maganda kung may mga stamp, kasi para makikita nila na hindi ka nag-overstay. So makikita nila na you're a law-abiding citizen. So tapos mag-submit ka rin ng police clearance, mag-submit ka rin ng NBI, yung tax mo din kung nagbabayad ka ba ng matino, parang ganun. So mga evidences yun na you're a law-abiding citizen in the hands. Ganun. So tapos so de facto, aside from affidavit of cohabitation and tsaka yung to disinterest person, yung kung wala kayong bank account or joint account, lalo na yung mga bills, o kaya yung for example internet connection, pangalan kay jowa mo sa same address, tapos yung ID ninyong dalawa, yung pareho kayong ID na for example nag-work si jowa mo, tapos ang emergency contact number si jowa mo, tapos yung si jowa mo naman sa ID niya is naman chika-chika pa kasi tayo. Pwede naman pala ako sumakay ditong bus na to. So anyway, doon sa yun ang gawin mo, no? So sikat ako pumasok doon. Napasukan yung bus. Anyway, mag-comment ka lang kung ano pa yung mga tatanong mo, kasi mag-share naman ako ng mga journey ko. Basta yung as of now, 2,000 yung no rush, kasi nga parang maraming application ngayon. So kung may plano ka, wag mo na ngayon, kasi parang gusto ng government kawasan eh. So wag mo na ngayon, wag mo i-rush, wag mo i-madali, baka next year ka pa. Kasi pero kung may valid kompleto na yung mga documents mo, go as my bibigyan naman kita ng insight. Libre lang yung insight ko kung ano yung point of view ko. Message mo lang ako, magbibigay ng review sa page. So automatic ko naman yan na
bibigyan kita ng attention, tatawagan kita 30 minutes na call.